Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na halaw sa mga kwentong bayan. Bagamat may ilang bahagi na maaaring nakabase sa mga totoong karanasan o paniniwala ng ilang tao sa mga liblib na lugar sa Pilipinas, ang mga tauhan, pangyayari, at lugar sa kwento ay likha lamang ng imahinasyon ng may akda. Anumang pagkakatulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Layunin ng kwento ang magbigay aliw, magbahagi ng aral, at mapanatili ang mayamang kultura ng mga alamat, kwentong kababalaghan, at paniniwalang Pilipino. Hindi nito layuning maghasik ng takot, diskriminasyon, o maling impormasyon tungkol sa anumang relihiyon, tribo, o paniniwala. Tahimik. Pero may nakatagong lihim. Ang baryo ng San Bernabe ay isang lugar na parang kinulong ng kalikasan. Matatagpuan ito sa pagitan ng mga bundok sa kanlurang bahagi ng probinsya. Sa unang tingin, para itong paraiso, malinis na hangin, malamig na simoy, ilog na may malinaw na tubig, at mga taong parang laging may ngiti sa labi. Pero sa likod ng katahimikang iyon, may lihim na hindi madaling pag-usapan. Dito naninirahan ang pangunahing tauhan natin, si Lando, 16 na taong gulang. Panganay siya sa 3 magkakapatid. Kasama niya ang kanyang inang si Aling Rina, at ang kanyang mas nakatatandang kapatid na si Teresita, 21, na may kapansanan sa paa mula pa pagkabata. Walang ama si Lando, bata pa lang siya nang misteryosong mawala ito sa gitna ng gabi. Si Aling Rina ay isang tahimik ngunit matapang na babae. Siya ang hilot ng baryo. Kinikilala siyang maalam sa mga halamang gamot, ngunit tila may distansya sa mga matatandang taga-baryo. Madalas siyang ituring na iba. May mga bulong-bulungan na siya raw ay may lahing albularyo mula sa ibang bayan. Baryong hindi kumakagat sa bawang sa San Bernabe, may mga kakaibang patakaran. Hindi uso ang bawang sa mga lutong bahay. Walang nagbebenta ng asin sa tindahan. Ang mga bata ay hindi pinapayagang maglaro sa labas kapag lumulubog na ang araw. May mga orasyon na hindi maaaring banggitin ng malakas. Noong una, inakala ni Lando na normal lang ito, tradisyon kumbaga. Ngunit habang siya'y lumalaki, napapansin niyang kakaiba nga ang pamumuhay sa baryo nila kumpara sa ibang lugar na napupuntahan niya kapag sumasama sa bayan tuwing pista. Sa San Bernabe, parang may hangin ng takot sa bawat kanto. Parang may matang laging nakatingin. May matandang babae, si Lola Taising, ang laging nakaupo sa may puno ng balete tuwing dapit hapon. Madalas niyang sabihin sa mga bata, huwag kayong gagala kapag bilog ang buwan. Hindi lang lamok ang sumisipsip ng dugo rito. Tatawanan siya ng iba pero sa mata niya'y may pahiwatig ng babala. Misteryosong mga pangyayari. Minsan, habang naglalakad si Lando pauwi galing sa ilog, may narinig siyang mahihinang ungol mula sa damuhan. Nang kanyang lapitan, nakita niya ang isang itim na baboy na may dugo ang katawan at parang kinayod ng kuko ang balat. Nang magtanong siya sa mga matanda, sinabihan lang siya, huwag ka nang makialam. Gabi na, umuwi ka na. Hindi lang iyon ang unang beses. May mga manok na nawawala. Minsan, isang bata ang hindi na nakabalik matapos maghanap ng tipaklong sa damuhan. Tahimik lang ang mga tao. Walang pulis, walang ingay. Tila normal lang ang pagkawala. Si Teresita ay unti-unting nanghihina. Madalas ay nanginginig siya tuwing gabi at sinasabi niyang may nilalang na bumubulong sa kanya habang siya ay natutulog. Ayon kay Aling Rina, ito raw ay bunga lamang ng trauma. Pero sa tuwing tinitingnan ni Lando ang mga mata ng kanyang ate, para bang may ibang nilalang na nakasilip doon, nakakatakot, malamig at hindi tao. Pagbukas ng isipan ni Lando dahil sa sunod-sunod na pangyayari, nagsimulang magtanong si Lando. Lumapit siya sa kanyang guro sa paaralan, si Ma'am Elma, isang bagong salta mula sa syudad. Nang magtanong siya tungkol sa mga aswang, napansin niyang bigla itong tumahimik. Pagkatapos ng klase, tinawag siya at sinabing, Lando, kung mahal mo ang pamilya mo, huwag ka nang mag-usisa. Hindi mo pa oras. Mas lalo siyang kinilabutan. Ibig sabihin ba nito'y may alam si Ma'am Elma? May mas malalim pa bang kasaysayan ang San Bernabe na hindi ipinapaliwanag sa mga bata? Hudyat ng paparating na banta. Isang gabi ng bilog ang buwan, nagising si Lando sa isang kakaibang tunog, tila may lumilipad na mabigat at dumaan sa bubungan nila. Maya-maya pa'y may narinig siyang mahihinang katok sa bintana. Nang sumilip siya, walang tao, ngunit may mga bakas ng kamay na tila mahaba ang kuko. Pagsilip niya sa kanyang ate, pawis na pawis ito at nanginginig. Sinubukan niyang ibulong ang ing-ama namin, ngunit sa bawat linya, parang mas lumalalim ang ginaw sa paligid ng kanilang bahay.
Simula ng pagkadurog ng katahimikan mula noong gabing may kumatok sa kanilang bintana, hindi na muling naging payapa si Lando. Habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman na hindi ordinaryo ang mga nangyayari sa San Bernabe. Sa umaga, normal ang lahat, may nagwawalis, may naglalaba, may batang tumatakbo. Pero kapag palubog na ang araw, para bang may biglang bumabalot na takot sa bawat sulok ng baryo. Pagbilog ang buwan, huwag kang lalabas, muling paalala ni Aling Rina sa kanya. Ngunit hindi niya na yon basta sinusunod. Sa halip, nagsimula na siyang magmasid. Napansin niya na tuwing dapit hapon, ang ilang matandang lalaki ay nagtutungo sa matandang kuweba ng Kalbaryo, isang lugar na hindi pinupuntahan ng kahit sinong bata. Mayroong alingasngas na sa loob daw ng kuweba ginaganap ang mga lihim na ritual para sa proteksyon ng baryo. Pero ang tanong ni Lando, proteksyon laban kanino? Ang baryong may patakarang iba sa eskwelahan, napansin niyang kahit ang mga guro ay iwas sa mga paksa tungkol sa Diyos o dasal. Sa oras ng panalangin bago magsimula ang klase, hindi lahat ay nakikipagdasal. May ilan na pumikit lang ngunit hindi gumagalaw ang bibig. Ang silid aklatan ay may mga lumang kasulatan, ngunit ang mga pahina ng mga aklat tungkol sa espiritual na paniniwala ay napunit, parang sinadyang burahin. Isang araw, habang nagbubuklat ng lumang tala sa likod ng eskwelahan, nakakita siya ng lumang notebook na tila pag-aari ng isang estudyante noon. Doon nakasulat, may mga gabing may naririnig kaming iyak sa gubat. Pero hindi tao ang umiiyak. Parang hayop na malalim ang boses. Sabi ni nanay, wag na kaming magtanong. Basta raw, sundin lang ang matanda. Lumamig ang likod ni Lando. Patuloy siyang nagbasa at sa mga sumunod na pahina ay may mga salitang, baryong may kasunduan. Isang buhay kada bilog ng buwan. Kapalit, hindi sila ginagambala. Teresita at ang kakaibang karamdaman samantala, si Teresita ay lalo nang humihina. Tuwing gabi, sumisigaw ito na parang may hinahabol sa panaginip. Minsan, sinasabi niyang may humihila sa kanya papunta sa gubat. Nakapagsabi pa nga ito minsang si Mang Isko, isang iginagalang na elder sa baryo, ay nakatayo sa gilid ng kanyang kama, ngunit agad din itong nawala. Nananaginip lang yan, ani ng mga kapitbahay. Ngunit para kay Lando, may mas malalim na dahilan. Isang gabi, nadatnan niyang hawak ni Teresita ang isang papel. Doon nakasulat ang mga salitang, hindi tayo ligtas. Ang dugo natin ay may hinahanap silang halaga. Nagdesisyon siyang kausapin si Aling Marita, isang matandang babae na dati umanong albularyo bago siya pinatahimik ng mga matatanda. Aling Marita at ang lihim ng baryo, tahimik si Aling Marita. Bahagyang bulag na at tila nag-aantay na lang ng kamatayan sa kanyang lumang kubo sa dulo ng bukid. Ngunit nang lumapit si Lando, tila nagbago ang ihip ng hangin. Alam kong darating ka, bulong niya. Gusto ko lang pong malaman ang totoo, sagot ni Lando. At doon, unti-unting isinalaysay ni Aling Marita ang matagal ng lihim. Ang lihim na kasunduan noong unang panahon, ang San Bernabe raw ay dinarayo ng mga aswang mula sa mga karatig baryo. Dito sila nagpapahinga, nagpapalakas, at kumukuha ng pagkain, mga hayop, at kung minsan, tao. Dahil dito, nagkaroon ng isang kasunduan ang mga matatanda, tuwing ikatlong bilog ng buwan, magbibigay ang baryo ng isang buhay. Sa kapalit, hindi gagalawin ang natitirang mamamayan. Isang alay kapalit ng katahimikan, ani Aling Marita. Pero bakit hindi lumalaban ang mga tao, tanong ni Lando. Dahil karamihan sa kanila ay hindi na rin tao. Nanigas ang katawan ni Lando. Hindi niya akalaing ang mga taong kilala niya, ang mga gumagawa ng tinapay, ang mga nagpapastol ng kalabaw, ang mga tila ordinaryo, ay maaaring hindi na buong tao. Ang ilan ay tinanggap ang panig ng kadiliman para mabuhay. Ang iba pinilit na lamang tanggapin ang katotohanan. Panibagong takot nang umuwi si Lando, iba na ang tingin niya sa paligid. Sa bawat nakasalubong niyang matanda, sa bawat sulyap ng kanyang mga kapitbahay, sa bawat gabi ng katahimikan, may banta, may sindak. Sa tuwing sisilipin niya ang kanyang ate sa gabi, iniisip niyang baka isa siya sa mga susunod na alay. At siya. Baka siya ang sunod kung hindi siya kikilos. Ngunit ano ang magagawa ng isang ordinaryong binata? Dito nagsimula ang tunay na tanong sa kanyang isip, kung ang buong baryo mo ay nabubuhay sa kasinungalingan, sino pa ang paniniwalaan mo? Pagmulat sa katotohanan, hindi makatulog si Lando matapos marinig ang revelasyon ni Aling Marita. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga salitang, ang ilan sa kanila ay hindi na rin tao.
Sa mata ng karamihan, maayos ang takbo ng San Bernabe, walang krimen, walang gutom, at ang katahimikan ay tila walang kapantay. Ngunit ngayong nalaman niya ang katotohanan, na ang kaayusan ay bunga ng takot at alay, hindi niya na kayang manahimik. Kinabukasan, sinubukan niyang obserbahan ang kilos ng mga tao sa paligid. Lalong naging malinaw ang pagkakaiba, may ilang hindi lumalabas kapag araw, may mga hindi nagsisimba kahit may misa sa bayan, at may ilan na hindi rin kumakain ng normal na pagkain gaya ng isda o gulay. Imbes, tila raw karne ng hayop ang pinupulutan nila kahit hilaw pa ito. Ang mata ng mga matanda si Mang Isko, isa sa mga pinakamatandang lalaki sa baryo, ay laging nakabuntot sa mga kilos ni Lando. Kapag siya'y dadaan sa palengke, laging naroon si Mang Isko. Kapag pupunta siya sa ilog, may aninong sumusunod. Hindi na lihim sa kanya na may nagmamasid sa bawat galaw niya. Alam niyang nalaman na ng mata ng mga matatanda ang ginawang pakikipag-usap niya kay Aling Marita. Hindi na siya makapagtanong ng malaya. Maging ang mga kaibigan niya sa eskwela, naging mailap. Si Jomar, na matagal na niyang kababata, bigla na lang umiwas sa kanya at sinabing, "Lando, para sa kabutihan mo, huwag mo nang ituloy." Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang siyang pinilit ng konsensya. Mga buntot ng liwanag isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa bahay ni Ma'am Elma, isa sa ilang hindi taga rito sa baryo, nakakita siya ng kakaibang liwanag mula sa likod ng isang abandonadong kamalig. Tahimik siyang lumapit, dala ang hawak na itak. Nang sumilip siya, laking gulat niya sa nakita, 5 matatanda, kabilang si Mang Isko, ang tila may isinasagawang ritual. May ikinakalat silang pulang likido sa sahig habang may hawak na mga balat ng hayop at putol na paa ng manok. Sa gitna ng sahig ay isang bilog na guhit, may mga simbolong hindi niya mawari. Hindi siya pinansin ng mga ito. Parang hindi siya nakita, o baka sadyang hindi pinapansin para hindi matakot. Umuwi siyang nangangatog. Pagkagising kinabukasan, wala na ang kamalig. Literal. Wala ni isang bakas na may gusaling tumayo roon. Para bang binura ito mula sa mundo. Ang lihim ng ina dahil sa mga sunod-sunod na pangyayari, napilitang magsalita si Aling Rina. Isang gabi, habang natutulog si Teresita, kinausap siya ng ina. "Lando, may dapat kang malaman." Tahimik si Lando. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. "Hindi ako taga rito. Nang mapangasawa ko ang tatay mo, dinala niya ako rito. Pero hindi ko alam na ang pinanggalingan niyang pamilya ay may sumpa." Ayon kay Aling Rina, ang ama ni Lando ay bahagi ng angkan ng mga bantay dugo, mga taong ginawang tagapag-alay ng mga aswang bilang kabayaran sa kasunduang matagal ng naisara. Ang kanilang lahi ay sadyang binabantayan upang kada 3 bilog ng buwan, isa sa kanila ang iaalay. Hindi ako pumayag. Kaya noong unang gabing sinusundo na siya ng mga matatanda, tumakbo kami. Pero huli na. Inabutan kami sa gubat. Hindi na niya nakita ang asawa mula noon. Akala ng lahat ay namatay. Ngunit ang totoo, inuwing buhay para maging bahagi ng kadiliman. Desisyong lumaban mula sa revelasyon ng ina, na pagtanto ni Lando na wala ng saysay ang manahimik. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mailigtas ang kanyang pamilya, lalo na si Teresita, na tila sunod sa listahan ng mga iaalay. Sa tulong ni Ma'am Elma, nalaman ni Lando na may isa pang dating albularyo na nagtago sa bayan, si Mang Ruperto, na sinasabing may hawak ng lumang mutya na kayang kumitil ng isang hindi tao. Binalak nilang puntahan ito ng palihim. Ngunit bago pa sila makaalis, may kumatok sa kanilang pintuan. Mga kalalakihang may dalang sulat mula sa samahan ng matatanda. Sinasabing inaanyayahan daw si Aling Rina sa isang pagpupulong ng katahimikan. Ngunit alam nilang hindi ito paanyaya, kundi paalala na alam na ng grupo ang lihim nila. Nagdesisyon si Lando, lalaban siya. Paglalaban ang dugo at paninindigan gamit ang naipon niyang impormasyon, lihim siyang nag-imbak ng asin, bawang, at langis na banal mula sa simbahan sa bayan. Lahat ito'y pinagbabawal sa baryo ng San Bernabe, isang ebidensya pa lamang na totoo ang mga aswang. Gabi-gabi, pinag-aaralan niya ang kilos ng mga matatanda. May mga oras na kailangan niyang itago ang kanyang lakas ng loob sa likod ng ngiti. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, papalapit ng papalapit ang araw ng bilog na buwan, at alam niya, isang buhay ang kukunin. Hindi niya hahayaan na maging si Teresita ang isusunod. Paghahanda sa gabi ng kadiliman, nagsimula na ang matinding paghahanda ni Lando. Alam niyang sa susunod na bilog na buwan, may buhay na kukunin muli, at kung hindi siya kikilos, maaaring si Teresita o maging siya ang susunod na alay.
Hindi na niya hinintay pa ang tulong ng mga takot at tahimik. Wala siyang maaasahan kundi ang sarili, ang kanyang ina, at si Ma'am Elma. Nagtipon-tipon sila sa bahay ni Ma'am Elma para gumawa ng plano. Gamit ang mga lumang kasulatan mula kay Aling Marita at ang ilang kopya ng pahinang nakuha niya sa lumang aklatan, unti-unti nilang binuo ang imahe ng kaaway, mga aswang na pinalalakas ng ritual, sinusuportahan ng mga matatanda ng baryo, at protektado ng kasunduang lihim. May 3 bagay tayong kakailanganin, ani Ma'am Elma. Una, ang mutya mula kay Mang Ruperto. Pangalawa, ang langis ng simbahan. Pangatlo, ang pananalig natin dahil kahit sa kasamaan, may huling panalo ang liwanag. Paglalakbay kay Mang Ruperto isang gabi bago sumapit ang bilog na buwan, lumuwas si Lando at ang kanyang ina papuntang bayan sa likod ng bundok upang hanapin si Mang Ruperto. Hindi ito madaling paglalakbay, kailangan nilang tumawid sa makakapal na damo, umakyat sa madudulas na bangin, at iwasan ang mga tanod ng baryo. Nang marating nila ang bahay ni Mang Ruperto, sinalubong sila ng isang matandang may kulubot na balat at mapupungay na mata. Para itong pagod na pagod sa buhay, ngunit nang marinig ang layunin ni Lando, tila may apoy na muling sumiklab sa kanyang paningin. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, sabi ni Mang Ruperto. Ito ang mutyang gawa sa pinagsamang pulang sinukuan, gintong dagta ng punong balete, at banal na abo ng sinaunang albularyo. Ngunit tandaan mo, anak, hindi sapat ang mutya kung mahina ang puso. Kinuha ni Lando ang mutya at hinalikan ito ng may paggalang. Hindi na ako urong kahit anong mangyari. Ang gabi bago ang gabi pagbalik nila sa San Bernabe, nag-iba ang ihip ng hangin. Parang may nagmamasid sa bawat anino, sa bawat kilos nila. Maging ang mga ibon ay hindi na dumadapo sa mga bubong. Tahimik ang gabi, pero hindi ito kapayapaan, ito ay tahimik ng pananakot. Sa huling sandali, kinausap ni Lando ang kanyang mga kapitbahay. Inisa-isa niya ang mga ito at tinangkang gisingin ang natitira pang konsensya sa kanilang puso. Pero karamihan ay umiwas. Wala tayong laban, Lando, sabi ng isa. Mas mabuting tumahimik kaysa madamay. Ngunit may ilan na tumango. May 3 kalalakihan, si Diego, ang dating tanod, si Benito, ang karpintero, at si Carla, ang gurong pinatalsik sa eskwela dahil sa pagtuturo ng Biblia na tumindig at pumiling makiisa sa laban. Ang bilog na buwan ay dumating ang pinakakinatatakutang gabi. Buong baryo ay tila isang prosesyon ng anino. Lahat ay nakasuot ng itim, lahat ay tahimik. Sa gitna ng liwasan, may itinalagang altar na yari sa kahoy na duhat. Nasa gitna nito ang isang batang babae na may takip sa mata, si Teresita. Si Mang Isko ang nangunguna sa ritual. Habang binibigkas niya ang mga sinaunang panalangin, ang mga matatanda ay nagsimulang umatungal, parang hindi tawang boses. Nakatago sa likod ng mga bahay sina Lando, Aling Rina, Ma'am Elma, at ang kanilang 3 kakampi. Sa kamay ni Lando ang mutya, habang hawak naman ni Aling Rina ang bote ng langis mula sa simbahan. Biglang lumakas ang hangin. Nagsimula nang gumalaw ang katawan ni Teresita, para bang may kumakawala mula sa kanya. Sa puntong iyon, lumabas si Lando mula sa taguan. Itigil niyo, iyan! Nagulat ang mga tao. Tila sumiklab ang apoy ng gulat sa kanilang gitna. Biglang bumaling sa kanya si Mang Isko, ngunit hindi na ito mukhang tao. Mapula ang mata, mahaba ang ngipin, at ang balat ay tuyo na parang balat ng kalabaw. Ang labanan hindi na kailangang ipaliwanag ang lahat. Agad na sumugod si Lando, hawak ang mutya. Isinugod niya ito sa dibdib ni Mang Isko, sabay buhos ng langis. Napasigaw ang matanda, isang sigaw na hindi kayang gawin ng normal na lalamunan. Nasusunog ang balat niya. Sumulpot ang iba pang aswang mula sa madidilim na sulok ng plaza. Mabilis, matatalim ang kuko, at lumilipad ang ilan. Ngunit sinalubong sila ng grupo ni Lando gamit ang asin at apoy. Parang demonyong bumubula ang ilan, habang ang iba ay biglang nawawala sa usok. Maging si Teresita ay biglang napabalikwas, tila hinayaan na ng espiritu ang kanyang katawan. Tinanggal ni Aling Rina ang tali sa kanyang anak, habang si Carla ay nagdasal ng malakas. Diyos naming makapangyarihan, itaboy niyo po ang kadiliman. Sa bawat dasal, tila may liwanag na bumabalot sa paligid. Pagkawasak ng ritual nang makita ng ibang tao na nasusugatan ang mga aswang, unti-unti silang lumapit, may ilan na sumigaw ng, "Tama na," at "Wala na tayong takot." Mismong ang mga dating katahimikang miyembro ng baryo ay unti-unting nagising. Nagwala si Mang Isko sa gitna ng liwasan, umiikot na parang hayop.
Ngunit hindi na siya nakalapit kay Lando, isinaksak ni Diego ang sagradong kahoy sa kanyang katawan. Bumagsak ito at unti-unting naging abo. Nagsitakbuhan ang natitira pang aswang. Nang wala ng kalaban, tahimik ang buong baryo. Ngunit ibang klase na ang katahimikan ngayon. Ito ay katahimikan ng kalayaan. Pagkatapos ng laban lumipas ang magdamag na may kasamang tahimik na luha, pagod at lungkot. Ang plaza na minsang naging sentro ng kasinungalingan at karahasan, ngayoy pinupunasan na ng dugo ng pagbabago. Nagmistulang simbahan ang buong baryo, tahimik ngunit puno ng dasal, ng pag-asa, at ng pagninilay. Hindi agad nagdiwang sina Lando. Sa halip, inuna nilang alagaan si Teresita na mahina at nanghihina pa mula sa pagkakaalipin ng aswang. Dinala nila ito sa bahay ni Ma'am Elma, kung saan siya binasbasan at ginamot gamit ang natitirang langis, asin, at dasal. Pasensya ka na, anak, bulong ni Aling Rina sa kanyang tainga. Hindi ko dapat hinayaang mangyari ito sa'yo. Ngunit sa kabila ng lahat, buhay si Teresita. At iyon ang pinakamatinding panalo para kay Lando. Ang pagtatapat ng mga naiwang matanda kinabukasan, hindi na nagtago ang natirang matatanda sa baryo. Ilan sa kanila, gaya ni na Aling Berta at Calito, ay lumapit kina Lando upang humingi ng tawad. Hindi namin ginusto ang lahat ng ito, sabi ni Aling Berta habang umiiyak. Noong kami bata pa, ipinasa na sa amin ang kasunduan. Sinabi nilang kung susuway kami, lahat ng mahal namin ay mamamatay. Kaya natuto kaming manahimik. Araw-araw, binabalikan kami ng konsensya. Pero mas pinili naming mabuhay kaysa lumaban. Bagamat masakit, alam ni Lando na hindi simpleng hatulan ang mga ito. Ilang henerasyon na silang nabuhay sa takot. Ang tunay na kalaban ay ang kasinungalingang pinalaganap sa loob ng maraming taon, isang sistema ng takot na naging normal para sa lahat. Pagbubunyag ng kasaysayan nagdesisyon sina Lando, Ma'am Elma, at Carla na bumuo ng isang munting museo sa dating kamalig sa likod ng simbahan. Sa lugar kung saan minsang isinagawa ang ritual, doon nila inilagay ang mga dokumento, simbolo, at ebidensyang magpapatunay ng kasaysayan ng San Bernabe, hindi upang manakot, kundi upang magturo. Ang kasinungalingan ay hindi mapapalitan ng katahimikan. Kundi ng katotohanang tinanggap, kahit masakit, ani Ma'am Elma habang nagsusulat sa isang pleke na isasabit sa pintuan ng munting museo. Maging ang mga kabataan sa baryo ay tinuruan na ring magtanong, magsaliksik, at huwag matakot sa pag-alam. Binuksan nila ang eskwelahan, pinalitan ang kurikulum, at ginawang bukas ang talakayan tungkol sa kasaysayan ng mga aswang at ang sumpang kanilang nilabanan. Ang bagong simula hindi naging madali ang unti-unting pagbabalik sa normal. Maraming bahay ang nawasak, maraming relasyon ang nabasag. May mga lumipat ng tirahan, may ilang hindi kinaya ang pagbabago at nagdesisyong lisanin ang baryo. Ngunit karamihan ay nanatili. At unti-unti, binuo nila ang isang San Bernabe na bago, isang baryo na hindi na tinatakot ng gabi, kundi yumayakap sa liwanag. Nagdaos ng isang seremonya sa ilalim ng bagong buwan. Doon, sa gitna ng liwasan, inilagay ang isang bato kung saan nakasulat ang mga salitang, "Sa araw na ito, lumaya kami hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa tapang. Sa liwanag kami ibabangon." Ang batong ito ay tinawag nilang bato ng katotohanan. Ang pagbabago sa pamilya ni Lando sa bahay nila Lando, ramdam ang katahimikan, ngunit hindi na ito bunga ng takot. Sa halip ito'y bunga ng kapayapaan. Si Teresita ay muling bumalik sa pag-aaral at naging aktibong tagapagsalita sa mga kabataan tungkol sa kasaysayang kanilang pinagdaanan. Si Aling Rina naman ay muling bumalik sa pagiging kumadrona at naging kilala sa baryo bilang tagapagtaguyod ng natural na lunas at kabutihang loob. Si Lando siya ang pinaka-nagbago sa lahat. Minsan, habang naglalakad siya sa gilid ng ilog kung saan minsan silang tumakbo mula sa kadiliman, napaisip siya, kung hindi ako kumilos noon ano na kaya ang baryo namin ngayon? Ang tanong na iyon ay nagsilbing paalala sa kanya na ang isang hakbang ng katapangan ay pwedeng magbago ng isang buong henerasyon. Paninindigan sa harap ng mundo, hindi natapos sa baryo ang laban. Naging panauhin sa mga programa sa radyo si Lando at Ma'am Elma, kung saan ibinahagi nila ang kwento ng San Bernabe, hindi para maging sikat, kundi para gisingin ang ibang mga lugar na maaaring may parehong kasaysayan. May ilang hindi naniwala. May ilan din na nagbanta. Ngunit hindi na sila umatras. Mas pipiliin ko pang pagtawanan ang totoo kaysa purihin sa isang kasinungalingan, sabi ni Lando sa isang panayam. Ang tunay na kalayaan ng araw ng anibersaryo ng paglaya ay ginawang taunang okasyon sa San Bernabe.
Lahat ay nagkakatipon sa plaza, nagdadala ng kandila at simpleng pagkain. Wala nang ritual ng alay. Sa halip, meron na ngayong ritual ng pasasalamat. Mula sa dilim, natuto silang humawak ng ilaw. At sa bawat muling pagsikat ng araw, ramdam nilang muli, lumaya na sila. Hindi lang sa sumpa, kundi sa takot. Pagbalik ng takot, akala ng lahat ay tapos na ang lahat. Akala nila, nang mamatay si Mang Isko at nang masunog ang altar ng mga aswang, tuluyan nang naglaho ang banta. Ngunit tulad ng lamat sa salamin, may mga bitak sa katahimikan na unti-unting nagpapakita ng pagbalik ng panganib. Nagsimula ito sa mga hayop. Isang hapon, may ulat na 4 na manok ni Diego ang natagpuang patay, walang dugo, tuyong-tuyo ang katawan. Sa unay akala nila'y sakit, pero nang may sumunod na kaso, mga itik naman ni Aling Delay, at kalabaw ni Mang Rami, nagsimulang bumalik ang kaba sa mga puso ng taga San Bernabe. Muli, naging tahimik ang gabi. Muli, may mga nagkakandado ng pinto ng maaga. At ang pinakakinatatakutan, muling may naririnig na pagaspas sa bubong tuwing alas 12 ng gabi. Si Teresita at ang panaginip, hindi rin ligtas si Teresita. Isang gabi, bigla siyang nagising sa gitna ng malamig na pawis. Nanginginig siya at umuungol habang sinisigaw ang salitang, bumalik siya, may mga mata sa dilim, may mga pangil sa ilalim ng lupa. Nagulat si Aling Rina at agad siyang niyakap, pinunasan ang kanyang noo, at nilagyan ng langis ang kanyang dibdib. Guni-guni lang yan, anak, pilit nitong pinapakalma. Ngunit sa likod ng mga salita, batid ni Aling Rina na may bumabalik. At kahit siya ay nagsisimula ng makaramdam ng takot. Ang lihim ni Aling Berta, isang umaga, lumapit si Aling Berta kay Lando habang ito'y naglilinis ng museo. Lando, hindi lahat ng aswang ay natapos sa gabing yon, mahinang wika nito. May ilan na umalis, nagtago at may sinumpa ang babalik. Nagkatinginan sila ni Lando. Ano nang ibig mong sabihin, Aling Berta? Lumunok ang matanda at humigpit ang pagkakahawak sa kanyang rosaryo. Si Mang Isko ang mukha ng ritual, pero hindi siya ang puno. Siya lang ang tagapamagitan. May mas matanda pa sa kanya, isang nilalang na nananatiling buhay at piniling magtago noong sumiklab ang labanan. Siya ang tinatawag naming matandang itim. Bakit di mo ito sinabi noon pa? Dahil pati ako takot sa kanya. Siya ang pumatay sa ama ko noong bata pa ako. Siya ang tumuro sa amin kung paanong manatiling buhay kapalit ng pag-aalay ng dugo. Akala ko'y patay na siya, pero mukhang hindi pa. Ang pagkawala ng bata, isang gabi, nagkagulo sa baryo. Nawala ang batang Sinika, 7 taong gulang na anak ni Carla at Ruben. Pinaniniwala ang kinuha sa gabi habang natutulog sa papag. Agad na naghanap ang buong baryo. Nagtulong-tulong ang mga lalaki at kabataan, nagtangkang habulin ang mga baka sa lupa. Tumungo sila sa kagubatan sa likod ng baryo, kung saan may bahagi ng gubat na tinatawag nilang Kalansay na puno, isang lugar na pinaniniwala ang bawal puntahan dahil sa mga alingawngaw ng sumpa. Sa ilalim ng punong iyon, natagpuan nila ang isang pulang panyo ni Nika, at sa tabi nito, isang hugis ng paa, ngunit hindi ito pangkaraniwan. Matulis ang dulo, mahaba ang kuko, at may mabahong amoy ng dugo at dumi ng hayop. Muling pagbabalik sa gabi, muling nagtipon sina Lando, Maam Elma, Carla, at si Diego. Buo na ang paniniwala nila, hindi pa tapos ang lahat. Ang matandang itim ay narito pa. At hindi siya basta multo o aswang lang, isa siyang nilalang na nabubuhay sa paniniwala ng tao. Habang may takot, habang may pagsuko, habang may kadiliman, siya ay lumalakas. Dapat nating wakasan ang ugat mismo, ani Lando. Hindi sapat na puksain ang mga kasangkot. Kailangang wasakin ang pinagmulan. Ang matandang itim, isang gabi ng walang buwan, habang ang hangin ay tila may binubulong na panalangin ng patay, naramdaman ni Lando ang presensya sa paligid ng museo. Lumabas siya at nakitang may nakatayo sa lilim ng punong balete sa tapat ng kalsada. Mahaba ang kanyang kasuotan, parang kurtinang kulay uling. Ang kanyang balat ay parang tuyot putik, at ang mga mata ay hindi pula, kundi itim, itim na parang walang kaluluwa. Wala siyang bibig, pero naririnig siya ni Lando ng direkta sa kanyang isipan, nagising mo ang liwanag, bata, pero ang dilim ay hindi kailanman natutulog. Hindi makagalaw si Lando. Ngunit bigla, sa kanyang dibdib, nagliwanag ang mutyang ibinigay noon ni Mang Ruperto. Napaatras ang nilalang, at sa isang iglap, nawala ito sa hangin, iniwan si Lando na nanginginig sa takot at galit. Ang laban na mas malalim, muling bumuo ng plano ang grupo.
Kailangan nilang hanapin ang pinagmulan ng matandang itim, isang kuweba raw na nasa ilalim ng baryo, ayon sa lumang mapa na natagpuan sa simbahan. Doon daw isinasagawa noon ang pinakaunang ritual, kung saan sinumpa ang unang henerasyon ng San Bernabe. Kapag nahanap natin ito, dapat nating isiguro na masisira ito, kahit isakripisyo natin ang lahat, wika ni Carla, habang hawak ang larawan ng nawawalang anak. Hindi na ito simpleng laban para sa kaligtasan ng isa. Ito ay digmaan para sa kinabukasan ng buong baryo. Ang mapa at ang lihim ng lumang simbahan sa unang tingin, isa lang itong lumang papel na halos nabura na sa tagal ng panahon. Ngunit nang gamitan ito ni Ma'am Elma ng special na langis na ginagamit ng mga albularyo, unti-unting lumitaw ang mga guhit sa ibabaw ng pergamino. Isa itong mapa ng baryo, ngunit may kakaibang bahagi, isang bilog sa gitna ng simbahan, at mga linya patungo sa ilalim nito. Isa raw itong panlabas na guhit ng mga sinaunang lagusan. Ayon sa mga kwento, may tagong lagusan sa ilalim ng altar ng simbahan, papunta sa kuweba kung saan ginawa ang unang kasunduan ng dugo, paliwanag ni Ma'am Elma. Napatango si Lando. Doon natin sisimulan. Paghahanda ng bawat isa, hindi ito basta ekspedisyon. Isa itong pagsuong sa dilim na maaaring ikapahamak nila. Kaya naghanda sila. Pinagtipon ni Lando ang mga kabataang matapang sa baryo, sina Enzo, Kaloy, at Maricar. Sila ang pinakamasigasig mula pa sa unang araw ng paglaya ng San Bernabe. Nagbaon sila ng mga sulot lampara, banal na langis, bote ng asin, anting-anting mula sa ninunong albularyo, lubid, kutsilyo, at mga pagkain. Hindi nila alam kung gaano katagal ang ilalakad nila sa ilalim ng lupa. Pero handa na sila. Bago sila umalis, sabay-sabay silang nagdasal sa harap ng altar. Si Aling Rina ang nagbitiw ng panalangin. Panginoon, bantayan mo ang mga anak naming lalaban hindi lang sa nilalang ng gabi, kundi sa kasalanang ibinaon sa kasaysayan. Pagpasok sa lagusan sa likod ng altar, may isang luhang marmol na sahig na noon pa'y pinag-aalangan nilang galawin. Sa tulong ng mapa, napagtanto nila na ito pala ang pintuang batong itinatago ng simbahan. Pinagpuwersa nila ito gamit ang dalawang kahoy at buhangin hanggang sa may pumutok na tunog at dahan-dahang bumuka ang marmol na sahig. Bumungad ang isang makipot at mahabang lagusan. Amoy amag at dugo. Nakasuot ang mga pader ng alikabok, mga simbolo, at ukit ng kakaibang nilalang, hindi tao, hindi hayop. Handa na ba kayo? Tanong ni Lando. Tahimik ang lahat, pero ang kanilang mga matay nagsasabing. Mga imahe ng nakaraan, habang bumababa sila sa mga baiting bato, dumaan sila sa masikip na espasyo kung saan naroon ang mga ukit ng mga ritual, mga kabataang inaalay, mga matanda na pinapahiran ng itim na langis, at isang nilalang na laging nasa gitna, isang matangkad, walang mata, at may mahahabang kuko. Ang matandang itim. Hindi lang ito kasaysayan. Isa itong babala, bulong ni Ma'am Elma. Ang kwentong nakataga sa bato sa gitna ng lagusan, may isang silid na yari sa batong itim. Sa pader nito, may ukit na parabang itinatala ang buong kasaysayan ng kasunduan, paano sinumpa ang mga unang taga-baryo kapalit ng yaman at ani. Paano ipinanganak ang unang aswang sa pamamagitan ng sakripisyo ng isang bata. At kung paano pinili ng mga matatanda ang tahimik na buhay kapalit ng kaluluwa ng mga inosente. Lalo silang naligalig. Ngunit naging mas buo ang loob nila. Hindi na ito tungkol kay Nika lang. Ito na ay laban ng bawat bata, bawat susunod na henerasyon ng San Bernabe. Ang kwento ng una, sumpang buhay habang sinusundan nila ang mapa, napansin nilang mas lumalalim ang lagusan. At sa huling bahagi, may nakaukit na berso, sa ilaw ng buwan isilang, sa dilim ng lupa magtatago. Ang unang halinghing ng inosente ang siyang magiging huling tagapagligtas. Napaisip si Carla. Ang ibig bang sabihin nito si Nika? Hindi pa man nila natatapos ang usapan, may narinig silang iyak, mahinang tinig ng bata, malayo pero malinaw, Mama. Mama, pagdating sa kuweba ng sumpa pagkatapos ng mahigit 2 oras na lakad, narating nila ang isang malaking silid sa ilalim ng lupa. Isang kuweba na puno ng itim na ugat, mga balot ng balat, at sa gitna, isang damba ng bato. Naroon si Nika, nakagapos, umiiyak, at nakapaligid sa kanya ang mga multong anyo ng mga dating alay. At sa likod ng lahat, lumabas ang matandang itim. Hindi ito basta aswang. Isa itong anyo ng pinagsamang takot, kasalanan, at sumpa. Ang katawan niya ay usok, ang mga kamay ay mahahabang kuko, at sa kanyang bibig lumalabas ang tinig ng libo-libong kaluluwang nawalan ng hustisya. Narito kayo upang sirain ang binhi ng kasunduan, bulong nito.
Ngunit habang may takot sa inyo ako'y hindi mawawala. Ang desisyon, liwanag o kadiliman biglang nagliwanag ang mutya ni Lando. Tumindig siya sa harap ng nilalang at nilabas ang bote ng asin at langis. Pinahid niya ito sa kanyang mga palad at sa tulong ni Ma'am Elma, nagsimulang bumigkas ng dasal. Diyos na nasa kaitaasan, sa iyong ngalan putulin mo ang kasunduang ito. Nagdalit ang matandang itim. Tinangka nitong sakmalin si Lando, ngunit sabay-sabay silang humawak sa isa't isa, bumuo ng bilog, at sabay-sabay sumigaw, tama dane kadiliman. Biglang yumanig ang buong kuweba. Ang mga ugat sa paligid ay nagsimulang mabulok, ang mga multo ay nagsimulang maglaho, at ang matandang itim ay sumigaw, isang huling halinghing na tumimo sa bawat pandinig, bago ito tuluyang nawasak sa liwanag. Pag-ahon ng dumilat si Lando, nasa labas na sila ng kuweba. Hawak-hawak ni Carla si Nika, ligtas, habang ang araw ay sumisikat. Isang bagong umaga, isang bagong pag-asa. Ngunit alam nilang hindi pa ito tapos. Ang takot ay babalik kung kakalimutan ang katotohanan. Ang dilim ay muling lulusob kung hindi pipiliing panindigan ang liwanag. Pagbalik sa baryo ang pag-akyat mula sa kuweba ay parang pag-ahon mula sa isang bangungot. Habang tinatahak ni Lando, Carla, Ma'am Elma, at iba pa ang paakyat na lagusan, dala nila hindi lamang si Nika, kundi pati ang buo nilang karanasan, ang katotohanang may mas madilim pa sa gabi, at may lakas na kayang umalpas kung buo ang paninindigan. Pagdating nila sa simbahan, sinalubong sila ng mga taong kanina pa nag-aabang. Nagkakagulo sa tuwa, yakapan, at luha ng pasasalamat. Si Nika, agad na niyakap ng kanyang ama, habang si Carla ay lumuhod sa gitna ng simbahan at lumuha, hindi sa takot, kundi sa tunay na kalayaan. Pagpupulong ng baryo ilang araw matapos ang insidente, nagdaos ng malakihang pagpupulong sa gitna ng plaza. Dumalo ang lahat ng mamamayan ng San Bernabe. Mula kay Diego hanggang sa pinakabatang miyembro ng barangay. Tumindig si Ma'am Elma upang magsalita. Hindi sapat na naligtas tayo ngayon. Kailangang matutunan nating huwag na muling hayaang lumalim ang ugat ng kadiliman sa ating lugar. Hindi lang aswang ang ating kalaban, kundi ang katahimikan at kawalang pakialam. Tumango si Lando. Kung hindi natin babantayan ang isa't isa, kung mananatili tayong takot, darating muli ang dilim. Pagpapasya ng baryo nagkasundo ang lahat na muling ayusin ang kanilang komunidad, hindi lang sa pisikal kundi pati sa espiritual. Pinagkasunduan ang mga sumusunod, walang lihim sa baryo. Anumang kababalaghan ay kailangang agad iulat. Buhayin ang pananalig. Muling pinaayos ang simbahan at pinalakas ang pananampalataya ng mga bata. Alagaan ang kabataan. Sapagkat sila ang unang biktima ng kadiliman. At higit sa lahat, ang pag-asa ng bayan ay nasa pagkakaisa ng mga taong hindi takot humarap sa katotohanan. Paggunita sa lumipas ginawang taunang tradisyon ang araw ng kalayaan ng San Bernabe. Tuwing ika-17 ng Agosto, nagkakaroon ng parada, pag-aalay ng kandila, at pagbasa ng mga pangyayari noon, upang huwag malimot ng mga kabataan ang pinanggalingan ng kanilang kalayaan. Isinulat ni Ma'am Elma ang buong kasaysayan sa aklat na pinamagatang Itim na Altar, ang kasaysayan ng San Bernabe. Isinali ito sa pampublikong aklatan upang maging aral hindi lang sa kanila, kundi sa iba pang baryong maaaring dumaan sa parehong dilim. Pagbabago sa puso ng bayan, marami ang nagbago sa loob ng baryo. Ang dating mapanuring tingin sa isa't isa ay napalitan ng malasakit. Ang mga pader na humahati sa magkakapitbahay ay ibinaba. Ang mga batang dating takot lumabas tuwing dapit hapon ay muli nang tumatakbo't naglalaro sa mga lansangan. Maging ang museo ni Lando ay binuksan muli, hindi bilang alaala ng dilim kundi bilang paalala ng tagumpay sa dilim. Ginawang Sanctuary of Remembrance ito, kung saan naroon ang mga lumang gamit ng mga aswang, larawan ng mga nawala, at mga anting-anting na ginamit sa laban. Si Lando, ang tagapagsalaysay si Lando, na noon ay simpleng tagabantay ng museo, ay naging pangunahing tagapagsalaysay sa bawat pagdiriwang. Hindi siya nagtayo ng mataas na pangalan, pero sa bawat bata na lumalapit sa kanya, siya ang tinuturing nilang bayani. Kuya Lando, tanong ng isang musmos, hindi ka po ba natakot noon? Ngumiti si Lando. Natakot ako, sobra. Pero hindi ko hinayaang iyon ang magdikta kung sino ako. Mas matapang ang taong may takot pero lumalaban, kaysa sa taong walang takot pero walang ginagawa. Pagpanaw ng matatanda, panibagong simula ilang taon ang lumipas. Pumanaw si Aling Rina, si Diego, at maging si Aling Berta.
Ngunit ang kanilang mga kwento ay nanatiling buhay sa bawat isinaling karanasan at pangaral. Ang mga mutya, langis, at aklat ng karunungan ay ibinilin ni Ma'am Elma kay Maricar, isang batang babae na may likas na lakas ng loob at puso para sa kabutihan. Siya ang bagong albularya ng baryo. Siya ang magiging tagapagtanggol sa susunod na henerasyon. Ang tunay na kalayaan sa huling bahagi ng kwento, tinipon ni Lando ang buong baryo sa gitna ng plaza. Sa harap ng lahat, tinindig niya ang bagong batong palatandaan, dito sa San Bernabe, minsang tumubo ang kadiliman. Ngunit dahil sa tapang, pagkakaisa, at pag-ibig sa isa't isa, kami ay lumaya. At hindi na muling magpapalipad ng pangil at dilim ang gabi. Nagpalakpakan ang lahat. Umakyat si Nika sa entablado at kinanta ang kanilang bagong awitin ng kalayaan. Ang araw ay sumikat, mainit, maliwanag, at puno ng pag-asa. Sa wakas, lumaya na ang San Bernabe. Na 34